dahil po doon sa mga ginawa na yon ng mga taga Ninibe, sinabi mo na ba sa Panginoon na, yes Lord, ako ay susunod na sa'yo. Susunod na uli ako sa'yo. Pinagsisisihan ko yung aking mga kasalanan na nagawa. Patawad Lord sa sa ginawa kong pag-iwan sa'yo sa ere. So, tayo yung totga, no? Na totga natin si Lord. So, iniwan natin si Lord sa ere sa panahon na lubos natin siyang kailangan. Sa panahon na akala natin ay kaya natin ang lahat sa buhay natin, iniwan natin si Lord. So, ikaw na muling tinawag ng Panginoon, so dun sa mga nauna nating message ay it's a call for repentance at panunumbalik sa Panginoon. So, today ang message ng ating Panginoon is paano natin malalaman kung tayo ay tunay na tumanggap sa ating Panginoon. Kung tayo ay tunay na nagbalik loob sa ating Panginoon. At paano nga ba? Or it also a reminder kung paano yung tunay na repentance ay ating magagawa upang matagpuan natin yung tunay na pagbabalik loob sa ating Panginoon. So, ang message ni Lord ay matatagpuan sa Jonas 3, 1-10. So, sa mga nakakakilala kay Jonas, or rather dun sa mga hindi pa nakakaalam ng kwento tungkol kay Jonas, si Jonas po ay isang propeta na sinabihan ng Panginoon na pumunta sa lugar ng Ninibe upang maghayag doon ng salita, upang warningan yung mga taga Ninibe na gugunawin niya ang Ninibe or lilipulin niya yung mga tao doon sa Ninibe. So, si Jonas, instead na sumunod sa ating Panginoon, siya po ay sumakay sa barko, palayo papunta sa, palayo. Sa ibang lugar po siya pupunta, hindi po siya pupunta sa Ninibe. So, meaning, magtatago siya doon sa misyon na ibinibigay sa kanya ni Lord. Pupunta siya sa isang lugar, at ayaw niyang pumunta sa Ninibe dahil matitigas daw po ang ulo ng mga tao doon at hindi daw po siya pakikinggan. So, nung time na si Jonas ay nasa bangka, so nagkaroon ng dilubyo. So, nagkaroon ng storm, and then parang lulubog na tong barko na to, and then sinabi ng mga kasamahan niya sa barko, sino ang dahilan kung bakit tayo ay hinahampas ng malalakas na alon. So, doon na-realize ni Jonas na siya yung reason kung bakit nararanasan nung mga nasa barko yung paghampas ng mga tubig sa kanila. So, sinabi ni Jonas dito, ako yung reason, kaya ang gawin nyo is itapon nyo na lamang ako sa dagat. So, nung time na yon, itinapon nga si Jonas sa dagat, and because God is so gracious, may isang malaking isda na nakalunok kay Jonas. So, nanatili si Jonas doon sa tiyan ng malaking isda na to for 3 days, at doon siya ay nanalangin, inano niya kay Lord, nagsisi siya sa kay Lord doon sa mga ginawa niyang, doon sa pagsuway niya doon sa utos ng Panginoon. Then after 3 days, siya ay iniluwa ng malaking isda na to, at siya ay dumiretso na sa Ninibe. So, nung nasa Ninibe na siya, ito nga po yung ating word for today sa Jonas 3, 1-10. So, nung nasa Ninibe na nga po siya, pumunta siya doon sa pinakagitna ng Ninibe, at doon niya in-announce na ang sabi niya po dito, gugunawin ang Ninibe pagkaraan ng 40 araw. So, pagkaraan daw ng 40 araw, ang Ninibe is gugunawin na ng Panginoon. So, lahat ng tao na nakarinig dito ay naniwala kay
Jonas. Doon sa kanyang iniisip na hindi maniniwala yung mga taga Ninive sa kanya, that time na sumunod siya sa pinag-uutos ng Panginoon is napatunayan niya na yung mga iniisip natin is limited lamang, or yung kagustuhan ng Panginoon taliwas doon sa ating mga iniisip. So yung nangyari is naniwala ang mga taga Ninive na gugunawin nga ng Panginoon ang kanilang lugar dahil nga po sila ay puro kasamaan na po ang ginagawa po nila. So nang marinig ito ng mga tao ng taga Ninive, sila ay nagpalit po sila ng mga damit. So, yung damit nila, nagsuot sila ng mga sako at sila ay naupo sa mga abo bilang tanda na sila po ay nagdadalamhati. So, paano mo malalaman na ang true repentance ay talagang natagpuan mo at naranasan mo? So, number 1 is change of life. So, nabago yung iyong buhay or yung status mo, yung ginagawa mo is nababago. So, sabi, change of life, nabago ang buhay. So, sabi dito, yung hari na Almighty, di ba? Hari siya. Nung narinig niya yung pahayag na yung balita ni Jonas na gugunawin ang Ninive, natakot din siya. So, ang ginawa niya, bilang hari, hinubad niya yung kanyang damit at nagpalit siya ng damit ng pagdadalamhati. Change of life. So, being from ang taas ng tingin mo sa sarili mo, ay pinalitan mo ito ng humility. Nagpakumbaba ka mula doon sa ikaw ay yung hari, nagpakumbaba ka upang ipakita sa Panginoon na ikaw ay nagdadalamhati, na ikaw ay nagpapakababa sa kanyang harapan. So, yung pagsusuot ng sako at pag-upo nila sa abo is palatandaan na sila ay nagpapakababa sa harapan ng ating Panginoon kahit na siya ay hari. So, ito po ay matatagpuan sa 2 Sa Jonas 5-6. So, sa 5-6 po, makikita natin kung paano sila nagpalit ng damit at naupo doon sa mga abo. So, second po is, true repentance requires sacrifice. So, may sakripisyo po silang ginawa dito upang ipakita na totoo po sila ay humihingi ng tawad sa ating Panginoon. So, doon sa Jonas 3-7, makikita natin po dito na sila po ay hindi po sila kumain, hindi po sila uminom. So, nireject nila yung pangangailangan ng kanilang katawan. Nag-fasting po sila. So, it is a sacrifice for them na hindi ka kumain. Ikaw nga, hindi ka lang kumain ng isang beses ang araw, is manghihina ka na, di ba? So, sila ay hindi po sila kumain, hindi sila uminom, maging yung mga hayop or lahat po ng nandoon sa Ninive is nag-fasting po sila. No drinking and no eating. So, they put to death yung flesh po nila. Sinakripisyo nila yung pagkain nila upang maipakita sa Panginoon na sila ay nagbabago. Na sila ay humihingi talaga ng tawad sa Panginoon. So, true repentance requires sacrifice. Kung ikaw ay totoong na humihingi ng kapatawaran sa Panginoon, yung bagay na ginagawa mo is isa-sacrifice mo. Pipigilan mo siya, titigilan mo yung bagay na nakakapagparumi sa iyo. Yung bagay na ginagawa nating mali is kailangan nating tigilan. So, there is a sacrifice kapag tayo ay totoong nagrepent sa ating Panginoon. So, dahil nagsisisi ka sa mga ginagawa mo, iniiwasan mo yung mga bagay na ito. So, number 3
coming to Christ or nandito yung paglapit ng mga taga-Ninibe sa ating Panginoon. Nanalangin po sila ng taimtim sa ating Panginoon at pinagsisihan po nila yung kanilang mga kasalanan at tinalekdan po nila yung mga gawa nilang masasama. So, a true repentance require coming back to the Lord or manalangin ka sa Panginoon, yung muling paglapit natin sa Panginoon, yung pagsik natin sa presensya ng Panginoon, kailangan nakikita sa buhay natin if we are truly repent doon sa mga kasalanan na ginawa po natin. So, dahil po doon sa mga ginawa na yon ng mga taga-Ninibe, nakita ni Lord na truly na nagre-repent sila. Naranasan nila yung true repentance, kaya naman hindi po ginunaw ng Panginoon ang Ninibe. So kapatid, tatandaan mo na ang true repentance require change of life. Baguhin mo. Kailangan nabago ang buhay mo. Kailangan nababago, unti-unti, nababago yung buhay mo. Kailangan nakikita ni Lord na may humility ka, na nagpapakumbaba ka sa harapan ng ating Panginoon. Ang true repentance ay nangangailangan ng sakripisyo. So kapatid, yung bagay na nakakapagparumi sa'yo, yung bagay na dahilan ng pagkakasala mo, kailangan isacrifice mo yan para malaman ng Panginoon na tunay na ikaw ay humihingi ng tawad sa Kanya. And number 3, seek the Lord or coming to Christ again. So, unahin mo ang Panginoon, patuloy kang lumapit sa Panginoon, patuloy kang magpalalim sa ating Panginoon upang makita ng Panginoon na tunay nga na ikaw ay nagbabago na at ikaw ay nagbabalik loob na sa Kanya. So, tandaan po natin yan, tatlo na yan, because this is the sign of the true repentance. At nakita natin dito sa mga taga-Ninibe, na namakita ng Panginoon na tunay na sila ay nagsisisi at tinalikdan nila ang kanilang mga kasalanang nagawa, sila ay hindi nilipol ng ating Panginoon. So, let the Lord na makita tayo ng Panginoon na tunay nga yung ating repentance na ginawa upang sa gayon maranasan natin yung pangako ng Panginoon sa buhay natin na patuloy yung kanyang pagpapala at buhay na walang hanggan na ibinigay niya sa atin. God bless everyone.